Halloween Night 3 ng CFAD SG sa kolaborasyon ng United Communicators, ipinagdiwang. Mga kaganapan sa Communication Tour 2024, ating tunghayan. Christmas tree lighting sa LPU Seastars 2024, tutukan. Brew Living Yourself 2024, dinumog at pinilahan. Finals examination ng unang semestre, nagsimula na. Isang mapagpugay na araw, Lyceans. Hazel Macarubo, taos-pusong humaharap sa inyo upang magatid ng katotohanan. Sa ikahuling buwan ng unang semestre, mga kaganapan sa Lyceum of the Philippines University Cavite ay patuloy pa ring dumarami. Tunghayan ang mga balitang hatid ng Lyceum TV News ngayong katapusan ng Disyembre. Nagtipon-tipon ang mga estudyante sa University Auditorium para sa taunang Halloween Night 3 ng CFAD SG. Para sa iba pang detalye, narito si Jen Escobar nagbabalita. Jen? Maraming salamat, Hazel. Narito nga tayo ngayon sa University Auditorium ng LPU Cavite para tutukan ng iba't ibang programang hinanda ng Halloween Night 3 na pinangunahan ng officers ng College of Fine Arts and Design kasama ang United Communicators. Inabangan ng mga estudyante ang pangunahing programang inihanda ng CFAD SG sa Halloween Night 3 na Spooklooks, Battle of the Heroes, na naganap sa University Auditorium, na kung saan nagpakitang gilas ang mga representatibo ng iba't ibang kolehiyo sa pamamagitan ng pagpepresenta ng kanilang malikhaing kasuotan. Ukol sa programa, sila Kent Elizario at Lebron James Alvarez ng BA Communication at United Communicators ang mga host sa naturang event. Nagbigay rin naman ng pahayagang ibang estudyanteng handang ipakilala kung sino ang kanilang suot at kung ano ang kasalukuyan nilang nararamdaman sa programa. Good day, my name is Luis from the College of Multimedia Arts in CFAD, a first-year student at LPU. And the inspiration behind my costume is Archangel, which is an X-Men from the very first comics. But the thought behind the costume right now is what would he look like if he was a student at LPU? So it's very casual, yet it still sticks true to the theme, which is an Archangel. I never expected to be nominated, but it was really fun considering that this is my first Halloween event, and I definitely look forward to more of it. I'm Ariana Cassandra Atas. I'm from Bachelor of Fine Arts in CFAD College, and I am here as Darna. As for my experience today, masaya naman ako and na-excite ako sa mga mangyayari later, especially sa Spook Looks, and sana mag-enjoy lahat na nandito. Samantala, hindi lamang dyan natapos ang inihanda ng CFAD SG. Sinamahan nila ito ng Heroic Alley Bazaar na nagbigay oportunidad sa mga estudyante upang ma-display ang kanilang pagiging malikhain at masuportahan ang kanilang maliliit na pinagkakakitaan. Ito ay nangyari sa Mahogany Lobby simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bago matapos ang kaganapan, ating nakapanayamang isa sa mga opisyales ng College of Fine Arts and Design Student Government upang malaman ang mga naging preparasyon nila sa event. Hello everyone, I am Dane de la Cruz Soriano, the college president of my college, the beloved College of Fine Arts and Design Student Government. For that question po, ano po yung mga naging preparations for this? Sa CFAD kasi ang pinaka-inaabangan talagang event for our college is the Halloween Nights kasi we believe na every Halloween, students can express themselves not only through their art but also through their fashion, and CFAD students are well known in expressing themselves to any type of forms, at isa na nga po doon ay pagsusot ng costumes and putting themselves out there and showing other students that creativity does not limit you in any way. That's all. So, ayan, nawala ako yung train of thought ko.
So ayan, despite rin sa sobrang dami kasing hindrance na nangyari para lang may tuloy itong Halloween Night 3, nagkaroon ng typhoon and kailangang madali yung event. Pero despite that, the CFAD student government still wanted to push through this event, not only for our entertainment but also for the sake of our students, that they, para lang matry na lang ma-express yung sarili nila and to show themselves out on other students and colleges po. Natapos ang Spook Klux Battle of the Heroes na ang nagwagi ng second runner-up ay mula sa MMA 102, ang first runner-up na galing BFA 101 at ang champion na mula sa Clay. Para sa makatotohanang pagpapahayag ng Lycean TV News, Jen Escobar, nag-uulat. Maraming salamat, Jen. At para naman sa pinakainaabangang balita, Communication Program, nagkaroon ng Communication Tour 2024. Narito si Lebron Alvarez para sa mga susunod pang detalye. Leb? Maraming salamat, Hazel. Ngayon ang huling araw ng 3 days at 2 nights na communication tour at kasalukuyan tayong nasa Y2 Residence Hotel dito sa Makati. Para sa unang destinasyon ng mga estudyante, nag-ikot at binisita nila ang Luneta Park, Intramuros at National Museum of Anthropology. Natapos ang unang araw ng puno ng saya at nag-check-in sa may Y2 Residence Hotel sa Makati. Samantala, sa ikalawang araw ng tour, pinuntahan nila ang Philippine Star na isa sa mga tanyag na publishing company ng dyaryo sa Pilipinas. Dito ipinakita kung ano ang mga naging proseso ng paggawa ng dyaryo. Sumunod dito ang Manila Broadcasting Company. Nilibot ng mga estudyante ang iba't ibang kinikilalang istasyon tulad ng Easy Rock at Love FM. Para sa ikatlo at huling araw ng tour, naganap ang Communication Summit 2024 na may pamagat na Purpose, an Exploration of Diverse Digital Media, Opportunities in the Era of Content Creation na hatid ng Sining Laan sa Bayan Production. Ang mga naging guest speaker sa summit ay kilalang TikTok influencer at content creator na sila Buji Babiera, Alec Cuenca at Ariela Diaz. Ngayon, ating makakapanayam ang isa sa mga gumawa at naghanda ng Communication Summit 2024 mula sa Sining Laan sa Bayan Productions. I am Andrea Mora, ang chairperson ng Silog Productions. So, paano niyo po pinaghandaan ang Communication Summit 2024? Nag-start kami na meeting noong August. Then, after nun, clear namin yung mga roles. Then, tuloy-tuloy na yun hanggang every process na paghanap ng speakers, na sponsors, budget, and ganun mga processes. So, ano naman po yung reason kung bakit social media ang napili niyong topic na i-feature this Summit 2024? So yun, habang nag-meeting kami noong August, napag-usapan ng team na want to cover yung content, social media. And since malawak yung content creation, dun sa content creation na topic na yun, nag-pick kami ng tatlong subtopics dun, which is content creation, marketing, and branding. So, dun nag-start yung topic namin na purpose. At ano naman po ang inyong final message sa sponsors at participants ng Communication Summit 2024? Ayun, thank you very much sa TP's Toset Pastillas, kay Miss Hailey Redil na former teacher ko dati. So, thank you sa support niya dahil sila yung isang part na mabuo yung event na to. Then sa mga participants, thank you very much sa mga communicators sa pagbigay ng time nila at pag-participate sa summit. Part sila ng big event sa big part ng event. So, thank you sa mga communicators and sa DP's Pastillas. At dito na nagtatapos ang balita tungkol sa Communication Tour 2024. Para sa makatotohanang pagpapahayag ng Lycean TV News, Lebron Alvarez, nagbabalita. Maraming salamat sa impormasyong iyong binalita, Leb. Para naman sa susunod na balita, Christmas tree lighting na hatid ng LPU Sea-Stars, pinangunahan ng Departamental CFAD at COEXA. Andito muli si Jen Escobar para sa iba pang impormasyon. Jen?
Salamat, Hazel! Andito nga tayo ngayon sa LPU Main Gate para sa isa sa mga inaabangang pangyayari tuwing Disyembre na may pamagat na LPU Sea-Stars 2024 Liwanag ng Pasko. Pagdiriwang ng pagiging Pilipino na inihanda ng College of Engineering, Computer Studies and Architecture at College of Fine Arts and Design. Bago pa dumako sa pagbubukas ng pailaw, marami pang ibang pasabog na inabangan, katulad na lamang ng LPU Christmas Concert na nagsimula ng alas 3 ng hapon. Dito nagpakitang gilas ang iba't ibang organisasyon sa kani-kanilang talento. Matapos nito, sumunod ang LPU Lantern Festival 2024. Andito tayo ngayon para kumausap ng isang estudyante upang malaman ang kanilang nararamdaman at inaabangan para sa araw na ito. So, what's your name po and program? And ano nga po ba yung pinakahinihintay nyo ngayong LPU Sea-Stars 2024? Hello po, I am Real Maro Asian Carnation from the IS department. And ang pinakahinihintay ko po for this event, which is the LPU Sea-Stars 2024, is yung nagagandahang performance ng aking mga former Lyceans, as well as the experience throughout the event. Kasi yung event po last year is ano po siya as a very good memory as first year Lycean po, or grade 11 Lycean, kasi second Paskuhan ko pa lang po dito. So ina-expect ko po for my second Paskuhan is just like last year po, pero mas maganda po ngayon since baka last ko na po siya. And as well as the pinaka-lights opening po, yun po. Kasi last year parang may delay po, di ba? So ngayon expect ko po na parang mas na po siya, like on time, gano'n. Eh, parang mas po yung impact sa ibang students na nag-iintay po ng saktong time po. Yun lang po, thank you. Thank you so much. Samantala, ipinalabas ang Christmas Station ID ng alas 7 ng gabi. Sumunod dito ang Stars Aligned Granting Wishes with a Heart at natapos ang pagdiriwang sa pinakahinihintay na pagbubukas ng Christmas tree lighting sa may main entrance ng LPUC. Ito ang mga detalye sa LPU Sea-Stars 2024 para sa makatotohanang pagpapahayag ng Lycean TV News. Jen Escobar, nagbabalita. Maraming salamat, Jen. Para sa karagdagang balita, atin namang alamin ang nangyari sa Brew Live in Yourself 2024. Para sa karagdagang impormasyon, narito muli si Kent Elizario. Kent? Magandang araw, Hazel. Hatid ng Lyceum of the Philippines University Cavite Central Student Government o LYCESGO kasama ang Academic Research Center para sa mga estudyante. Handog nila ang Brew Live in Yourself 2024 bilang pampagana para sa nalalapit na Finals Week. Ang Brew Live in Yourself ay nangyari simula Disyembre 11 at 12, 2024 sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay ginanap sa Academic Research Center ng LPU Cavite. Para sa Brew Live ngayong taon, naghanda sila ng libreng kape at pastry para sa mga estudyante. Ngunit bago makakuha, kailangang may maipakita muna silang reviewer. Ngayon atin ngang makakapanayam ang isa sa mga tumulong para sa katuparan ng Brew Live in Yourself 2024 na hatid ng LYCESGO. Narito si Ms. Arian Manipol ng Academic Research Center. Magandang araw po, ma'am. Paano niyo po na isa katuparan yung event na to despite na mayroon po tayo mga rules and regulations inside po? Since bawal talaga sa ARC yung foods and drinks, isa sa need nilang i-promise sa amin ay merong mga ushers na naka-standby sa lahat ng side ng ARC para yung food and drink lang ng Believe in Yourself yung i-consume nila sa loob. And then, about sa noise naman po, yun din. For the ushers din po. Sila yung nagmamanage ng noise dito with the help of the 7 ARC staff po. Natapos nga ang araw na nagagalak ang mga estudyante sa serbisyong hatid ng LYCESGO. Muli ako si Kent Elizario para sa pagpapahayag ng Lycean TV News, nagbabalita. Maraming salamat, Kent. Sa pagtatapos ng unang semestre, sumailalim na ang mga estudyante sa Finals Examination Week. Para sa iba pang detalye, narito si Lebron Alvarez. Leb? Maraming salamat, Hazel. Bago ang pinakahinihintay na semestral break ngayong akademikong taon 2024 to 2025,
Muling sumailalim ang mga estudyante ng LPUC sa kanilang finals examination week nitong December 16 to 20, 2024. 2 linggo lamang matapos ang midterm examination, agad namang sinubok ang mga estudyante para sa finals examination week ng unang semestre ng akademikong taon. Kinamusta namin ang mga estudyante ng LPUC sa kung ano ang kalagayan nila ngayong finals week. Hello po, what's your name and from what department po kayo? And kamusta naman po yung finals examination week nyo this term? My name is Jasmine and I'm from CITHM under Culinary Arts po, Crestline Culinary Arts. And yung finals exam week was hectic pero it's fulfilling naman din kasi like after the finals bakasyon na. Hello, my name is Althea, yung from CITHM under Crestline Culinary. Yung finals naman is okay lang siya. Medyo mahirap pero kinaya naman. Hello po, I'm Adi po from CITHM, CLCA. Yung finals po, okay lang naman po. Medyo nakaka-stress lang po. Hello po, my name is Mikey and I'm from CITHM under Crestline Culinary Ship. Final weeks is okay naman po siya. Medyo stress pero nakasurvive naman po. Ayun, I'm Hannah Erica Sigloria. I'm Ralph Simon De Vera. Galing po kami sa CFAD, College of Fine Arts and Design. Tapos yung finals po namin, super grueling kasi mga seniors kami and hindi pa actually tapos yung finals namin. Meron pa kaming last presentation bukas and ayun, actually meron rin kaming exhibit, design and preparation which will be happening sa January 25 and 26 sa Winsong Tagaytay. Baka gusto niyo po pumunta. Ikaw ba? Ayun lang. I am Miko Bansagan po. I am from Department of College of Nursing po. And my experiences po yung finals po is, though nakaka-pressure po siya pero may part po sa akin na masaya kasi matatapos na po eh. Yun lang po. Kahit bago magpasko, isiniksik ang exam week ng mga estudyante. Talagang iniraos at kinaya nila ang huling kaganapan para sa unang semestre. Para sa makatotohanang pagkapahayag ng Lycean TV News, Lebron Alvarez nagbabalita. Maraming salamat, Leb, Ken at Jen sa serbisyong inihandog nyo sa LTV News. Dito nagtatapos ang mga kaganapan sa unang semestre ng akademikong taon 2024. Muli, ako si Hazel Macarubo para sa makatotohanang pagpapahayag ng Lycean TV News. Nag-uulat mula sa Lycean TV News. Maligayang Pasko at manigong bagong taon!